Magandang umaga po sa ating mga kapatiran. Napakahina, magandang umaga po. Tunay ngang napakabuti ng ating poong may kapal. Kaya naman tayo po ay magsitayo at ating simulan ang napakagandang araw na ito ng pag-awit na may galak at papuri para sa ating Diyos. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. At ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Tunay niyang napakabuti mo, Panginoon. Praise you. Praise you, Father. Niluluwalhati, dinadakila, sinasamba kita, O Diyos, ng buong puso. Ikaw ang hari, ikaw ang buhay, ikaw ang Diyos naming banal na pupurihin. Panginoon, kay buti mo, walang katulad mo. Kami sa'yo ay sasamba, pagkat dakila ka. Hawak mo ang aming buhay, ikaw na nagbigay. Ang pagsamba sa'yo ay iaalay. Niluluwalhati,
iaalay. Patuloy po tayong umawit ng may papuri para sa ating Panginoon. Thank you. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit,
Maraming salamat po, Panginoon. Tunay na ikaw ang dakila, Lord God. Pinupuri at sinasamba ka namin, Lord. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Pwede mo po kayong umupo. Hallelujah. Tunay hong napakabuting magpuri sa Diyos. Amen po ba? Palakpakan po muli natin ang ating Panginoon. At magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating Tagalog service dito po sa GCF Naga na ginaganap po tuwing linggo dito po sa third floor ng building ng GCF. Bago po tayo magsimula, nais po muna nating kilalanin kung meron po ba tayong unang pagkakataon or pangalawang pagkakataon na makadalo sa ating bahay sambahan. Meron po ba? Dito po. Dito po. Pangalawa, ayun po. Praise God. Nawa, hindi ito yung pangalawa, kundi tuloy-tuloy po ang ating At sa ating pong lahat, tayo po ay tumayo upang batiin po natin ang bawat isa. Sa ating pong pagsisimula, nais po nating mga munting paalala. Kung kayo po ay may dalang gadget, cellphone, tablet, or even smartwatches, maaari po ba ilabas po muna natin ito sa ating bag or sa ating bulsa? No? I-check po natin kung ito po ay naka-silent mode. Hanggat maaari po sana naka-airplane mode para hindi po ito tumunog. Kasi madalas ho, nasa silent mode lang ho natin yung ring. Minsan pati si Shopee nakaka-istorbo. Ito po'y bilang paggalang sa ating mga katabi at lalo na po mamaya sa mga magsasalita sa ating pong harapan. At kung meron po tayong dalang bata, meron po tayong Sunday School ngayon sa second floor. At kung tayo may dalang sanggol, meron po tayong cry room dito po sa ating likuran. Sa ating po mga announcements, ang una po nating announcements ay special block screening. Kayo po ay inaanyayahan sa isang special screening ng moving Spider-Man, A Brand New Day. Suportahan ang fundraising activity ng ating church para makapag-upgrade ng ating audiovisual technology habang nag-i-enjoy sa ating exciting na movie, especially sa mga kabataan. Makasama natin ang ating pamilya at ating mga kaibigan sa ating special screening ng moving Spider-Man Brand New Day. Sa kailan po ito gaganapin? Ito po'y gaganapin sa katapusan ng July 31. At ang venue po nito ay sa Robinsons Naga Cinema 5. Ang ticket po ay nagkakahalaga ng 600 pesos per person. Kasama na po dyan ang popcorn at drinks. Ang cinema gate ay magbubukas sa ganap na 6:00 ng gabi. So, maaari po tayo mag-inquire para sa mga ticket dito po sa ating ground floor. Nandiyan po ang ating opisina sa ating ground floor. At maaari mo naman rin kayong mag-inquire sa ating Facebook page kung nais po nating mag-inquire po dito. At maraming salamat po at inaasahan namin ang pagkikita-kita natin sa isang special block screening na ito. Ang susunod naman po nating announcements ay membership class. Kung gusto mo maging membro ng GCF Naga, mag-sign up para sa ating membership class, lalo na po sa nais na mas lumalim po ang kanilang pananaw o doktrina. O nais po natin maging kabahagi po ng GCF Naga. Mag-sign up para sa ating membership class. Ito po ay ginaganap tuwing unang Sabado ng buwan. Kaya ang susunod nating membership class ay sa darating na August 1. Ito po ay
alas 8 ng umaga. So para magkaroon po pa tayo ng mas maraming kaalaman, maaari po tayo mag-send ng message sa Facebook page po, official Facebook page po natin sa Facebook, o maaari po tayong dumaan sa admin office kung nais po natin magpalista at maging kabahagi po ng membership class ng GCF. Sa pangatlo naman po, meron po tayong gaganapin na GCA consultation. Tulad ng alam nyo, nakatakdang magbukas ang ating church school, ang Green Hills Christian Academy, sa susunod na taon, June 2027. At dahil dito, magkakaroon tayo ng consultation tungkol sa mga plano para sa paaralan. Sa hapon po ito ng July 26. Kaya inaanyayahan ang lahat ng educator, lalo po yung mga teacher, yung mga academe, at may kaalaman po sa pagpapalakad ng isang school, inaanyayahan po at iba pang interested party na sumali para maibigay ang inyong valuable inputs. Kung nais nyo makibahagi, makipag-inform lang sa ating admin office sa ground floor ulit, or mag-message po tayo sa ating Facebook page. Magaganap ang meeting pagkatapos po ng English service. So right away after pagkatapos po ng English service sa July 26 po 'yan. So kung nais po natin maging kabahagi po, especially sa mga teacher na kagaya ko po, na kayo po ay inaanyayahan na maging kabahagi po ng ating GCA. So magkita-kita po tayo sa July 26. At sa pang-apat naman po, napakahalaga po nito, tinatawag po nating mid-year prayer and fasting na gaganapin simula po ito ng July 20 hanggang August 1. So inaanyayahan namin lahat na sumali sa ating mid-year prayer and fasting para sa susunod na 2 linggo. So maglalaan tayo ng oras para sa pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos at ipagdadasal ang ating mga pangailangan sa ating pamilya, sa ating church, sa ating bansa at sa buong mundo. Pwede kayo sumali sa pamamagitan ng pag-skip ng meal, o kaya ay tinatawag nating liquid fast. So gagamitin po natin itong oras na ito para manalangin at lumapit sa Diyos at pagpakumbaba sa Kanya. Naway maging itong panahon para magsama-sama sa paglapit sa Kanya habang umaasa sa gabay, renewal at breakthrough. At alam niyo po, nais ko po kayong inyayahan. Sabi nga po ng ating senior pastor last week, ang prayer and fasting po, ito po ay napakahalaga, especially po sa buhay ng isang Kristiyano. At alam niyo po, habang ako po'y piniprepare yung aking puso kasi nag-angioplasty po ako, nalaman ko po, nung binasa ko po, ang dami pong benefits po. Kung meron po kayong cellphone, pwede niyo picturean po itong 3 salitang ito. Angiogenesis, neurogenesis, and autophagy. Ito po, medyo malalalim pong salitang ito, pero ito po yung medical na mga salita na benepisyo po ng pagpe-prayer and fasting. Yung recent po dito, yung autophagy, ito po ay nanalo ng Nobel Prize na isang doktor na Hapon na nidiscover na po nila ang pag-prevent po sa cancer. Just imagine, dinesign ng Diyos yung prayer and fasting para sa ating mga sarili. Kaya kung hindi pa po tayo na-encourage na mag-prayer and fasting, ito po ang panahon na kung saan tayo po ay lalapit sa Diyos. Dinisenyo po ng Diyos ang prayer and fasting para sa kabutihan po ng tao. Tandaan po natin na ang bayan ng Israel, lagi po sila as a nation. At ang huling pang-encourage po sa atin, kung ang Diyos po natin na si Jesucristo, Diyos na po siya, ay nag-prayer and fasting, how much more na tayo mga mahinang nilalang. Sabi nga. So, again, bilang mga kapatid sa pananampalataya, tayo po ay hini-encourage. Hindi lang ito basta ordinaryong fasting sa Facebook o sa Netflix, kundi totoong fasting po sa pagkain. So again, ini-encourage ko po kayo, lalo na po yung mga kabataan at mga magulang, hanapin po natin itong salitang to, magsaliksik po kayo na napakadami pong benepisyo po na tinatawag na prayer and fasting. At nawa, tagpuin po tayo ng Panginoon sa ating panalangin. At sa huli po, dahil ito po ay 3 linggo ng buwan, dadako po tayo sa ating Lord's Supper.
Tatawagan ko po. Tatawagan ko po ang ating elder. Ah, bago umakyat ang Panginoon, ito ang banal na hapunan na ginawa niya bilang pag-alala sa mga manggagawa o sa mga apostolis na maiwan niya. Ito ang sinabi ng Panginoon nung sabi niya dito sa 1 Corinthians 11 verse 23. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus noong gabing siya ay pinagkanulo ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat at pinaperperaso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sa gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ay bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinabahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbalik. Ito ang paalala sa atin ng Panginoon. Ito ang sinabi niya, ang sinumang kumakain ng tinapay at uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng saro, sapagkat ang sinumang kumakain at uminom na hindi pinaghalaga ng katawan ng Panginoon ay kumakain at uminom ng hatol ng kanyang sarili. So manalangin po tayo. Anumang balakid, anumang kasalanang nagawa natin, kailangan dulog natin sa Panginoon kasi hindi tayo karapat-dapat sa banal na hapunan na gagawin natin. Okay, manalangin tayo. O Diyos dakila at makapangyarihan, kami Panginoon ay para kasala. Kami Panginoon ay makasalanan. Sa isip, sa gawa. Patawarin niyo kami Panginoon. Linisin niyo kami sa dugo mo nga naula ng krus ng Kalbaryo. Upang sa umagang ito Panginoon, paghawak namin sa saro at sa tinapay, ito Panginoon ay maging kabanal-banal sa iyong harapan. So pagpalain Panginoon ang gagawin namin at nawa malulhati madakila ka sa aming kalagitnaan. In Jesus' name we pray. Amen. Inagad ko si mga
Okay, tumayo po tayo para sa paggalang ng ating banal na punan. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus nung gabi siya ay pinagkalo dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpipiraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inughandog sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Gawin natin. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ay bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Gawin natin. O Diyos dakila, salamat Panginoon sa katawan mo na nabugbog. Salamat Panginoon sa dugo mo na ula sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa kadakilaan mo, salamat sa pag-ibig mo sa amin. In spite Panginoon, kung sino kami, makasalanan. Pero minahal nyo kami, inibig nyo kami. Nawa Panginoon sa aming pag-take ng banal na hapunan. Always ka namin maalala, Panginoon. Always ka namin maipamuhay, Panginoon. Always ka namin na may tatak sa puso namin na minsan ikaw, Panginoon, ay nag-alay ng kanyang buhay para sa amin. At nawa, Panginoon, ang alaalang ito ay tumamo sa puso namin, may pamuhay namin araw-araw. Na ikaw, Panginoon, makita sa buhay namin. Na ikaw, Panginoon, ay magniningning sa buhay namin. Alam namin, Panginoon, hindi namin kayang ipamuhay ka dahil makasalanan kami, tao kami. Pero sa tulong ng banal na Espiritu, hinahagad mi po ang kalakasan spiritual upang sa buhay namin, Panginoon, ay maging pagpapala, maging maningning, maging asin, ilaw sa sanglibutan. Pagpalain, Panginoon, ang alaala namin, pagpalain, Panginoon, ang ginagawa namin. All this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Muli, paalala po na maaari po nating i-silent ang ating mga cellphone upang hindi po tayo makaabala sa ating katabi, lalo na po sa magsasalita po mamaya. Dadako na po tayo ngayon sa ating pagkakaloob. Ito po ang panahon na kung saan tayo po ay magiging kabahagi ng kanyang gawain. Ang pagkakaloob po natin ay isa pong pribilehiyo na tayo po ay sinama po ng Panginoon na maging kabahagi ng kanyang gawain. Ang pagkakaloob po natin, ito po ay nagagamit lalo na po sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Ito po ay ginagamit po natin sa mga outreaches, sa mga mission, at lalo na po sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Ito po ay paalala sa atin na sa ating pagkakaloob at tinitingnan po ng Panginoon ay ang ating puso. Sabi ng ganyan, ng ating Panginoon, minamahal niya ang mga tao nagkakaloob na may kagalakan sa kanyang puso. Tayo pong lahat ay tumayo sa pag-awit po natin ng doxolohiya. Ang Diyos ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, nang
Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumikha ng langit at lupa, nagbigay ng aming buhay, nagbigay ng aming hininga, ng kalakasan sa araw-araw. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan dahil ikaw ay tapat. Hindi ka nagkulang, hindi niyo kami pinabayaan. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na binigyan niyo po kami ng pribilehiyo upang maging makabahagi ng iyong gawain. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay na ipinrovide niyo sa aming tahanan, sa aming dinadamit, sa aming pagkain araw-araw. Hindi niyo kami pinapabayaan o iniiwan. Maraming salamat po, Ama, sa mga trabaho na binigay niyo po sa amin. Maraming salamat po sa gawa ng aming mga kawai upang magamit ito, Panginoon, bilang paglilingkod sa iyo. Maraming salamat din po, Ama, sa mga binigyan niyo ng kalooban na magnegosyo, na magtapat, na magkakaloob, Panginoon, sa iyo. Maraming salamat sa mga customer na pinagkakaloob niyo po sa kanila, na patuloy na tumatangkilik sa kanilang negosyo. Pagpalain niyo, Panginoon, at protektahan niyo ang pinanggagalingan ng ikilang kabubuhay. Maraming salamat din po, Ama, sa mga estudyante na kasalukuyan nag-aaral. Bigyan niyo po sila ng katalinuhan at karunungan na nanggagaling sa iyo. Pinapanalangin rin po namin, Ama, sa mga tao po na naghahanap ng kasalukuyang trabaho o ikabubuhay. Panginoon, abutin niyo po ang pangangailangan nila. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon nito na kami magkakaloob at pagpalain niyo po ang bawat kaloob po namin na ito'y magamit para sa inyong kaluwalhatian. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ang lahat ng ito'y panalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos, Panginoon at Tagapagligtas. Amen at Amen. Maaari na po kayo umupo. Ang ating pong babasahing salita ng Diyos ay nagmula sa aklat ng Roma, Kabanatang 4, talatang 1 hanggang 12. Muli, ito po ay nagmula sa Roma, Kabanatang 4, talatang 1 hanggang 12. Kung kayo po ay may dalang Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat na nabanggit at basahin po natin ito ng sabay-sabay. Tumayo po tayo bilang paggalang sa kanyang salita. Ano naman ang ating masasabi tungkol sa natuklasan ni Abraham na ating ninuno sa laman? Kung itinuring siyang matuwid dahil sa mga gawa, mayroon siyang ipagmamalaki, ngunit hindi sa harapan ng Diyos. Ano ba ang sinasabi ng kasulatan? Sumasampalataya si Abraham sa Diyos at ito ay pinagbatayan ng kanyang pagiging matuwid. Sa taong nagtatrabaho, ang kanyang tinatanggap ay hindi tinuturing na kaloob, kundi sahod. Sa kanya namang walang kalakip na gawa, ngunit sumasampalataya sa Diyos at nagtuturing na matuwid sa masama, ang kanyang pananampalataya ang batayan ng kanyang pagiging matuwid. Gayon din ang sinabi ni David na pinagpala ng Diyos ang taong tinuturing na matuwid, hindi batay sa anumang gawa. Pinagpala ang mga taong pinatawad ang mga pagsuway at silang pinawi na ang mga kasalanan. Pinagpala ang taong hindi na kailanman sisingilin ng Panginoon sa kanyang kasalanan. Ang pagpapala bang ito para lamang sa mga tuli o para din sa mga hindi tuli? Sapagkat sinabi natin ayon sa kasulatan, ang pananampalataya ay pinagbatayan ng pagiging matuwid ni Abraham. Kailan ito nangyari? Bago o pagkatapos siyang tuliin? Hindi pagkatapos, kundi bago siya tinuli.
Tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli, ang tatak na dahil sa kanyang pananampalataya ay tinuring siyang matuwid sa harapan ng Diyos. Taglay na niya ang pananampalatayang ito bago pa siya tinuli. Sa gayon, siya'y naging ama ng mga sumasampalataya. Bagamat hindi mga tuli, ay itinuring na matuwid. Siya rin ang ama ng mga tuli. Hindi lamang dahil sila ay tuli, kundi dahil sila ay sumunod din sa mga hakbang ng pananampalataya ng ating amang si Abraham nung hindi pa siya tuli. Purihin ng Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Maaari na po kayong umupo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa iyong kabutihan sa aming lahat. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya kay Hesu Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Salamat po sa nakaraang linggo, sa lahat ng iyong pagpapala, sa mga aming nakain, aming tulugan, aming tirahan. Salamat sa pamilya at sa lahat ng aming mga kasama dito sa church na aming mga ka-fellowship. Salamat, Panginoon. At ngayon umaga, ibukas niyo po ang aming isip at puso sa iyong salita. Amen. So, ang pamagat ng ating sunod na sermon ay itinuring na matuwid o kaya ay counted righteous. Sa ibang salita, counted, pero pwede rin credited. Sabi ng iba, mas maganda yung credited kasi mukhang nag-accounting na ang lingwahe ni Pablo dito. Base ito sa Roma, chapter 4, verses 1 to 12. Isang matatag na kapahayagan ang ginawa ni Apostol Pablo, yung nakaraan natin mga pinag-usapan, minarapat ng Diyos na ayusin ang katatayuan ng mga tao sa kanyang harapan sa pamamagitan ng pananampalataya. At walang puwang dito ang anumang kayabangan dahil hiwalay ito sa mabubuting gawa. Ngunit ang isang Hudyo na makakabatid nito ay agad magtatanong, paano naman ang tungkol kay Abraham, siyang aming una at pinunong ama, ang pinakadakilang tao sa aming kasaysayan? Siguro naman ay naging maayos ang kanyang katatayuan sa harapan ng Diyos. Yan ang isipin ng mga Hudyo. Lalahanin natin, nagsusulat si Pablo na alam niya paano mag-isip itong mga relihiyosong Hudyo, kaya sinasagot niya na po. No. Sinagot ito ni Apostol Pablo ng maayos at napakatalinong pagkasagot na ito sa pamamagitan ng sarili niyang, hindi ito sa pamamagitan lang ng kuro-kuro, pero maayos niyang ginamit ang kasulatan ng Diyos, yung lumang tipan, patungkol kay Abraham. At nagbigay siya ng maliwanag na eksplanasyon para maintindihan ng kanyang mga tagabasa ng kanyang liham. Kaya dito na po tayo sa unang punto natin ay itinuring na matuwid o counted righteous. Ito po ay patungkol kay Abraham. Now, inilahad ni Apostol Pablo ang susing talata. Ano yung susing talata? Babalik ka sa Genesis. No? Chapter 15, verse 6. Si Abram, tandaan po natin, bago siya naging Abraham, Abram muna ang kanyang pangalan. Binago ng Panginoon ang kanyang pangalan. Si Abram ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito, siya'y itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Tandaan po natin yan, ano? Bilang isang taong matuwid. Pansinin natin ang mga pangyayari na nangako ang Diyos kay Abraham na matanda na at walang anak, na magkakaroon
ng mga supling na kasindami ng bituin. Hindi ito kayang gawin ni Abraham sapagkat wala silang anak na mag-asawa. Matagal na silang sumubok, wala pong nangyayari. Kaya hindi ito kaya gawin ni Abraham, pero ano nangyari? Dahil nangako ang Diyos, siya ay nagtiwala sa Diyos at itinuring ng Diyos ang kanyang pagtitiwala na katuwiran. Ngayon, gumamit din si Apostol Pablo ng isang simpleng paglalarawan ng kabuhayan para madaling maunawaan ng lahat. Babasahin po natin ang Roma chapter 4 verses 1 to 5. Hihilingin ko pong kayo po ang magbasa. Tulungan niyo po ako ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Salamat sa Diyos sa kanyang salita. So, daanan natin uli. Ano man ang ating masasabi tungkol sa katuklasan ni Abraham na ating ninuno sa laman. Aning sa laman dahil anak sila talaga ni Abraham. Si Abraham may anak na si Isaac. Si Isaac may anak na Jacob. Si Jacob pinangalanan ng Diyos na Israel. Si Israel na si Jacob nagkaroon ng mga anak at yung mga anak ang naging mga tribo sa Israel. At isa doon si Judah na isang tribo na pinanggalingan ni David at yun din po ang ninuno ni Kristo sa laman. Ang pagka-Diyos ni Kristo, syempre, lampas siya sa lahat na yun kasi siya ay Diyos. Ngunit nagkatawang tao para matupad ang mga propesiya, ang mga hayag ng mga propeta mula noong pa, para mahayag, tinupad ni Kristo yung pagkatawang tao. Kasi ang pangako ay magkakaroon ng isang hari na maghahari magpakailanman. Ngayon, paano yan? Ninuno niya si David pero magpakailanman. Di tao siya magpakailanman. Nagkatotoo po kasi ang ating Panginoon ay totoong Diyos at totoong tao. Kaya natupad po ang mga pangakong yon. So itong sinasabi, ninuno natin sa laman, yun ang pinagmamalaki ng mga Hudyo dahil sila ay sa sakop kay Moises, sa batas ni Moises o batas ng Diyos pamamagitan ni Moises, dahil sila ay sakop doon, nagmamalaki sila na yun ang kanilang pribilehiyo na sila ay hindi hahatulan dahil hindi sila hintil, dahil sila ay mga Hudyo na naniniwala sa kautusan sa pamamagitan ni Moises. At ito'y tinalakay na ni Pablo na hindi yung naniniwala sa kautusan ang may katuwir, kundi yung sumusunod. Ngunit, ang sabi niya, ngunit walang nakatupad sa utos ng Diyos. Doon sa Galatia, kanyang binanggit ang Deuteronomy 27:26 na sa isa lamang na batas na hindi mo tinupad ay parang hindi mo natupad ang lahat. Ibig sabihin, wala pong nakapasa. Kasi ang pasado lang ay perfect. Kumbaga sa exam, walang mali ni isa. Kung 100 items, dapat lahat ay tama. Ni kailanman, di ko pa nagawa yun. No? Yung 100% sa exam, kuha. Pag hanggang 10 lang, kaya ko. Minsan. Pero yung 100 items na walang mali, may konting-konting mga estudyante na kayang-kaya yan. Ngunit sa dami ng batas na binigay sa Israel, wala ni isa, hintil man o Israel, na nakatupad ng lahat. No? Ng lahat.
Kaya wala pong nakapasa. Yun ang ibig sabihin, gawa ayon sa batas. Hindi sa sarili mong gawa ayon sa batas. Sa mga hintil naman, gawa ng mabuti dahil sa kanilang konsyensya. Walang nakatupad po nun ni isa. Lahat ay bagsak. Yun ang sinasabi, kaya ang kailangan si Kristo. At paano tayo mapapawalang sala o ituturing na matuwid? Ang sinasabi ni Pablo ay sa pananampalataya. Ngayon, kumukuha siya ng isang ehemplo mula sa lumang tipad para makumbinsin niya yung mga Hudyo na ayon din sa kasaysayan natin, kasi Hudyo din siya. Ginamit niya yung kasaysayan nila. Kahit si Abraham, yung pinagmamalaki niyong si Abraham na pinuno na natin sa laman ay siya din po ay naging matuwid sa harapan ng Panginoon dahil sa pananampalataya. Verse 2, kung itinuring siyang matuwid dahil sa mga gawa, mayroon siyang ipagmamalaki. Kaya nga po hindi. Hindi sa gawa ni Abraham. Ano nangyari? Siya ay pinili ng Diyos. Umalis ka dyan sa kinaluluguran mo, kung nasan yung tribo niya, ha? Umalis ka dyan, ang pangalan ng lugar niya ay U-R. Umalis ka dyan at pumunta ka doon sa lupain, ipapakita ko sa iyo. At yung lupain na yun, ipag-aari ng may nauna na, pero pinangako ng Diyos, sa'yo yan. No, sa'yo yan. So ano nangyari ay nagtiwala siya sa Diyos. At yung kanyang pagtitiwala ay meron din tinatawag na pag ikaw'y nagtitiwala sa Diyos, anong mangyayari? Susunod ka. Tama? Sa utos ng Diyos. Yung iba kasi nagsasabi, nagtitiwala naman ako Diyos. Di naman sumusunod sa Diyos. Pagtitiwala ba yun? Ang tawag doon, fake news. Fake news ang pagtitiwala mo. Kasi nung sinabi kay Abraham, may papakita ako sa iyong lupain, umalis ka dyan, pumunta ka doon. Pumunta talaga siya doon. Ibig sabihin, sumunod siya. No. Kaya tayo po ay nananampalataya sa Panginoon, pero ang tunay na pananampalataya ay magriresulta ng pagsunod sa Diyos. Okay. Malinaw po ba yan? Gusto natin tanggalin na yung mga fake news. Huwag na tayo maniwala sa fake news. Kala mo Kristiyano ka dahil pupunta ka dito? Hindi, sa pagsunod sa Panginoon ang katibayan ng iyong pananampalataya. Hindi yung pagsunod ang makakaligtas sa iyo. Una, yung tunay na pananampalataya. Pero kung ikaw ay tunay na pananampalataya, ay susunod naman po yan. No? Minsan nahihirapan tayo, pero dapat po, sa awa ng Diyos, sa banal ng Espiritu, labanan po natin yan. Ano ba ang sinasabi ng kasulatan sa verse 3? No? Balik muna tayo. Hindi pa pala sagad yung pagkaano ko. Kung dahil sa gawa, meron ipagmamalaki si Abraham. Tama? Pero dahil sa pananampalataya, wala rin siyang pagmamalaki. No? Kaya tayo din po ay walang maipagmamalaki. Ako'y naniniwala sa awa ng Diyos. Alam mo yung sabi ng Panginoon, hindi niyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Ako'y naniniwala kasi kung dahil lang sa akin, hindi ako lalapit sa Diyos. Ewan ko sa inyo, kung mas matuwid kayo, walang pwedeng magmalaki. Ako? Ay hindi. Masyadong makasarili ako. Miniisip ko yung kapakanan ko madalas. No? Yung aking damdamin, yung aking kinakain, yung aking isusuot, yung aking pera. Halos yan ang kadalasan inisip ng tao. Kung tayo lang, mag-iisip ba tayo sa Diyos? Kaya ba kapatid, awa ng Diyos, kung naiisip mo man lang ang Diyos, kung naiisip mo kanyang salita, yan ay awa at biyaya ng Diyos. Kaya wala tayong may pagmamalaki. Ano yung nakalagay sa kasulatan? Sumampalataya si Abraham sa Diyos at ito ang pinagbatayan sa kanyang pagiging matuwid. No? Pananampalataya, hindi yun gawa. Tunay na pagtitiwala, hindi yun gawa. Ito ay pananampalataya. Sa taong nagtatrabaho, nagbigay ng ehemplo naman si Pablo patungkol sa sahod at sa biyaya.
Sa taong nagtatrabaho, ang kanyang tinatanggap ay hindi tinuturing na kaloob, kundi sahod. Siyempre, no, nagtrabaho ka, ay bayad. No, pag hindi nagbayad, kasuhan. Pag hindi ka pumasok, baka hindi ka manalo sa kaso. Hindi ka pumasok eh. Hindi ka nagtrabaho eh. Pero kung nagtrabaho ka, bayad yon. Paano kung hindi ka nagtrabaho? Hindi dahil sa trabaho, nagbinigyan ka ng isang sakong bigas. Kaloob yun, regalo yun. Yun ang inaano ni Pablo, ang katuwiran na galing sa Diyos ay kaloob ng Diyos. Hindi yan sahod. Hindi dahil ay good boy ka, bibigyan kita ng katuwiran. No, gagawin kitang matuwid kahit nagkasala ka sa akin. Hindi po ganon kasi tapat siyang Diyos. Kung nagkasala ka, tatamaan ka. May hatol sa'yo. Pero sa pananampalataya, dun tayo po napapatawad ng Diyos. Sa taong nagtatrabaho, ang kanyang tinatanggap ay hindi tinuturing na kaloob kundi sahod. Sa kanya namang walang kalakip na gawa, ngunit sumasampalataya sa Diyos ay nagtuturing na matuwid. Sama-sama ang kanyang pananampalataya, ang batayan ng kanyang pagiging matuwid. So, malinaw naman po sa pananampalataya. Diyan po dinidiin po ni Pablo. Ano yung sinasabi ni Pablo na pananampalataya? Kay Abraham nagtiwala siya sa pangako ng Diyos. Sa atin na kay Kristo ang pangako ng Diyos. Na kay Kristo ang pangako ng kaligtasan, ang pangako ng katuwiran, ang pangako ng ipapawalang sala tayo kung tayo ay mananampalataya sa ating Panginoon, kung sino siya at yung kanyang ginawa, ang kanyang gawa dito sa lupa. Ano yung ginawa niya sa lupa? Una, hindi siya nagkasala. Tinupad niya ang batas. Pangalawa, dahil di siya nagkasala, siya lamang ang karapat-dapat na alay na magbayad ng pagkakautang natin. Siya lamang ang pwedeng mapaslang para sa atin. Siya lang ang pwedeng tumupad ng hustisya ng Diyos at awa ng Diyos sabay. Tandaan po natin, sabay. Yung hustisya ng Diyos at awa ng Diyos, napagsabay niya. Ang awa ng Diyos ay napunta sa atin dahil yung hustisya ng Diyos ay natupad niya. Yung parusa na dapat ibaba sa atin ayon sa Panginoon ay katanggap-tanggap dahil si Kristo. Para yung dating napag-usapan natin, kung may malaki kang utang 1 bilyon at nakakwento ako sa inyo, may nakilala kong ganon, tinamaan ng krisis nung 1 linggo, ay namatay po siya na malungkot. Pero sinikap niyang bayaran lahat ng kanyang napag-utangan, sinikap niya ng gusto. Pero aking pong naalala na parang kasalanan ng tao, walang kaya magbayad ng utang ng isang tao na laban sa Diyos dahil sa isang kasalanan. Si Kristo lang po ang may kaya. Kaya po, ang kailangan lang ay manampalataya tayo sa Kanyang. Sunod na punto, ang kapatawaran ay biyaya. Basahin po natin, Roma chapter 4, verses 6 to 8. 1, 2, 3. Salamat sa Diyos sa Kanyang salita. Ito'y mahanap natin sa awit o sa Salmo 32, 32. Yung kasulatan po ito ni David. No? Linilinaw lang ni Apostol Pablo. Babasahin ko ulit. Ganon din ang sinasabi ni David, na pinagpala ng Diyos ang taong tinuturing na matuwid, hindi batay sa anumang gawa. Yan po, kahit matagal na si David, nakikita niya na ito talaga ang paraan ng Diyos. Sa kanyang kaisipan na pinaliwanag ng Diyos ay malinaw sa kanya, hindi ayon sa mga gawa, ngunit ito ay nakikita pa niya, marahil naintindihan niya yung buhay ni Abraham, ngunit
nalalaman din natin na maraming pinaliwanag ang Diyos sa kanya na bahagya na isang pangako. No, isang pangako na isa kanyang mga anak-anakan ay tinatawag niyang Panginoon. No, si David yan Tapos yung kanyang mga sinasaling lahi, malalim na, tatawagin niyang Panginoon. No, ayon niya sa mga kasulatan ni David kasi may naiintindihan siya, may pinapakita sa kanya ang ating Panginoon. Verse 7, pinagpala ang mga taong pinatawad ang mga pagsuway at silang pinawi na ang mga kasalanan. Praise God. Pinagpala. No? Verse 8, pinagpala ang taong hindi na kailanman sisingilin ng Diyos sa kanyang kasalanan. No? Purihin ang Panginoon. Na kung tayo nagkasala noon, kay Kristo ay tayo pinatawad dahil siningil na, binayaran na ni Kristo No? Kaya hindi na tayo hahatulan ng Diyos. Pero papaliwanag ito ni Apostol Pablo sa Roma chapter 6, pero hindi yan lisensya ng magkasala tayo. Binayaran na pala. Mayaman naman si boss. Utang ka na naman ng utang. Babayaran naman ng Diyos. Hindi po. Yung sabi ni Pablo, hindi ganyan ang pag-iisip ng tunay na nananampalataya. Amen? No? So, pinagpala, di tayo dapat mapuno ng pasasalamat sa ating Panginoon. No? Pareho si Abraham at David na nagsasalarawan ng parehong bagay mula sa dalawang anggulo o panig. Mayroong inilagay ang Diyos sa iyong talaan na hindi mo naman pinaghirapat yung katuwiran. Hindi natin pinaghirapan yan. Kasi kahit paghirapan mo, wala pong mangyayari. Ay may inalis din siya sa iyo na di mo rin pinaghirapan. Ano yun? Yung pagiging guilty. Yung pagiging makasalanan, tinanggal din ng Diyos yun sa awa ng Panginoon. Now, tinamin pa rin natin na nagkakasala tayo, makasalanan. Ngunit tayo'y ginawa lamang matuwid kay Kristo. Kaya walang maipagmamalaki. Yun ang pinapaniwalaan natin. Doon tayo nananalig sa katotohanan ngayon. Dahil kay Kristo lamang, wala nang iba. Wala nang iba. At doon tayo buong buhay na mumuhay. Kaya itong pagpapaliwanag ni Pablo patungkol sa pananampalataya ay nakaugat yan doon sa kanyang, alam mo yung thesis statement niya, yung thesis, no? Verse 16, 17. No? Una, yung ebanghelyo ay makapangyarihan para sa kaligtasan ng tao. No? Hudyo at Hentil. Ngunit sinabi niya rin doon, ang matuwid ay mabubuhay na may pananampalataya. So bumabalik siya doon. Kaya itong mga pagpapaliwanag niya ay dahil doon sa kanyang thesis na ini-expand niya, pinapaliwanag niya. Kaya sinasabi niya sa mga Hudyo, mga kaibigan, si Abraham at si David nga, mga sikat sa ating kasaysayan, ay naniniwala dito sa pananampalataya ay hindi sa gawa ng batas. So kinukumbinsin niya sila. No? At itong pagpapala, na sakalang umaalma sila, ay tingin nila dapat sa Hudyo lang, hindi kasama ang mga hintil dito sa pagpapalang ito. No? So ang pagpapala ay para sa mga Hudyo at Hentil. Pakibasa po itong huling mga talata, verses 9 to 12, 1, 2, 3. Yan ng Diyos sa kanyang salita.
ang pagpapalabang ito ay para lamang sa mga tuli, ibig sabihin, sa mga Hudyo lang ba ito? Kasi isang tanda ng Hudyo yun. No? Yung pagtutuli, yung kanilang Sabat, yung kanilang pagsabado, walang nagtatrabaho sa kanila, at saka yung kanilang mga pagkain. Mula noon, ay mula kay Abraham pa at mula kay David, pananampalataya na. Pero ang sinasabi ni Pablo ay ito ay pagpapalang ito ay hindi lamang limitado sa mga Hudyo. Kung mataalala nyo, Genesis 12, si Abraham ay dapat, yun ang pangako ng Panginoon, magiging pagpapala sa lahat ng mga lahi sa buong mundo. So hindi lamang po yung kanyang mga saling lahi, pero yung mga hindi niya kalahi ay pagpapalain din ng Diyos. At magiging mga anak niya ito sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kaya anak din ni Abraham ang hindi Hudyo kung sila'y nananampalataya kay Hesus Kristo. No? Kaya ang pagpapalang ito ay hindi lamang sa mga tuli o para din ba sa hindi tuli, sapagkat sinasabi natin ayon sa kasulatan, ang pananampalataya ay pinagbabatayan ng pagiging matuwid ni Abraham. Kailan ito nangyari? Bago o pagkatapos siyang tuliin? Hindi pagkatapos, kundi bago siya tinuli. Tandaan natin, nung sinabi, tinuring matuwid si Abraham ng Panginoon, mga lampas pa siguro, mga 14 years plus, bago siya tinuli. So ang sinasabi ni Pablo dito sa mga Hudyo, hindi pagtutuli ang usapan, pananampalataya. Sapagkat nung tinuring matuwid si Abraham, hindi pa siya tuli noon. Yun ang iniexplika niya dito sa mga Hudyo. No? Kaya walang saysay kung ikay tuli o hindi. Amen? Kaya yung mga lalaking hindi pa tuli, huwag kayong mag-alala. No? Pwede pa rin kayong maligtas. Joke lang po. No? Hindi po yan kasi ang batayan, hindi yung panglabas, kundi yung tunay na pananampalataya sa loob ng puso ng tao. At sinabi dito, verse 11, tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli, ang tatak na dahil sa kanyang pananampalataya ay tinuring siyang matuwid sa harapan ng Diyos. Taglay na niya ang pananampalatayang ito bago pa siya tinuli. Sa gayon, siya'y naging ama ng mga sumasampalataya, bagamat hindi mga tuli ay itunuring na matuwid. So, inano nila yung tuli, yun ang anak ni Abraham, yun yung salinlahi niya. Sabi ni Pablo, teka lang, nauna yung sa pananampalataya bago pagtutuli. Kaya lahat ng sumasampalataya ay anak ni Abraham. Kasi siya ang ama ng mga nananampalataya. Yun ang ibig sabihin ni Pablo. No? Kaya i-appreciate lang natin, ano ba ang nangyayari itong sa kanila? Kasi yan ang pag-aaral ng Biblia. No? Anong nangyayari muna? Sino nagsusulat? Anong ibig niya sabihin? Sino kausap niya? Saka lang natin iisipin, paano ba natin ito maisa sa buhay, itong mga aral na ito? Doon pa lang tayo mag-a-apply. Huwag kayong tatalon kaagad. No? Yung iba, pag nag-aaral ng Biblia, huwag kayong kumain ng dugo. Hindi na ako kakain ng dinuguan. Ay kung ganyan pala, isama mo na ang crab, isama mo na ang sugpo, isama mo na lahat. No? Ay, kaya iingat lang. Pag sinabi dito, ano ang hindi tama, magsinungaling, ang kasalanan ay mainggit, ano pa yung kasalanan, magmalaki sa iyong katuwiran, ano pa ang kasalanan, magkaroon kang pakikiapid na hindi kasalanan yan. Ang pagiging sakim, pagiging greedy ay kasalanan niya. Yung mga nakasulat, yun ang malinaw na dito sa bagong tipan para sa mga mananampalataya. Pero hindi na tayo sakop po kasi tinupad ng Panginoon lahat ng utos ng lumang tipan ay hindi tayo sakop ng mga seremonyas at yung kanilang batas sibil, sa kanila yon. Meron na tayong batas sibil dito, yun ang sundin natin. Malinaw po. No, basta ang batas sibil ay hindi kontra sa Biblia, sinusunod po natin yan. No. Problema sa ibang bansa ngayon, kaya mag-ingat kayo kung saan din kayo pupunta. Pag sinabi mong God bless you, pwede ka nang makasuhan. Opo, hindi mo pwede sabihin yan sa ilang parte. No, may isa tayo ditong kapatid na pumunta sa Canada
Nung paalis na siya, sabi niya lang, God bless. Don't say that. Naku, kabadong-kabado. Bakit? Yung mga gumawa ng batas ay hindi na gustong talagang hindi gawing batayan ng Biblia, ng buhay nila. Bagamat ang Biblia ang kanilang nagtatag sa kanilang bansa. Gusto nila itong iwanan. No? Kaya kung kayo po ililipat ng ibang bansa, nagpapalaki ng mga anak sa ibang bansa, ingat po kasi maraming hindi magandang impluensya na doon. Mabuti ang Panginoon. Tapusin po natin ito. Verse 12. Siya rin ang binanggit na natin, pero basahin ulit natin. Siya rin ang ama ng mga tuli, hindi lamang dahil sila ay tuli, kundi dahil sila ay sumunod din sa mga hakbang ng pananampalataya ng ating amang si Abraham nung hindi pa siya tuli. Malinaw naman ang pagrarason ni Pablo. So ang tanong sa atin dito, anong ibig sabihin ito para sa atin at paano natin ito maisa sa buhay? Una po, itigil na ang pagtingin sa Diyos na parang bossing na pinagtatrabahuhan. Lord, tagal ko na naglingkod sa iyo. Bigay mo naman to sa akin. Hindi ganyan makipag-usap sa Lord. No? Para ka na nagmamalaki na matagal kang naglingkod. Hay nako, wala pa yung paglilingkod mo kumpara mo sa mga apostol na bawat hininga ay maano po yung ebanghelyo at nabugbog sila, napatay sila dahil sa ebanghelyo. Wala pa tayo doon. Malinaw po. Walang say, basta ako naglilingkod kay Lord. Wala ba akong benepisyo dyan? Nako! Nag-serve tayo kasi, ito naintindihan ng Pinoy, grabe ang utang na loob natin. Hindi naniningil ang utang na loob. Tama? No? Hindi. Yan ang naintindihan ng Pinoy. Sa kanyang ginawa sa atin, ano bang maibabalik ko? Ano bang maibabawi ko doon? Wala akong maibabawi doon. Wala. Kaya tayo ay naglilingkod, kaya tinuturing natin ang kanyang kaloob sa atin ng kaligtasan ay biyaya. Hindi natin kayang ipalagay na pagkakautang na loob siya sa atin. Walang utang na loob ang Diyos sa atin. Tayo dapat ang meron sa Kanya. At hindi naman kailangan. Ang ating katayuan sa harap ng Diyos ay isang bagay na hindi natin kayang paghirapan. At tapos ay tatanggap ng sahod. Ito ay isang kaloob na tinatanggap natin dahil sa pagtitiwala kay Jesucristo. Maging payapa tayo katotohanan ito. No? Kaya magtiwala tayo sa Kanya. Yung mismong tayo nanampalataya sa Kanya ay biyaya niya. May biyaya siya kay Jesus ng kaligtasan. Yung mismong na tayo may pagkakataon magtiwala sa Kanyang kaligtasan ay biyaya din. No? Kaya wala tayong sinisingil sa Panginoon at itong kaloob na binigay niya sa atin ay hindi dahil ito ay gantimpala sa ating mga gawa. Hindi po. Pangalawa, ang tunay na kaligayahan ay wala sa perpektong pamumuhay ngayon at sa nakaraan. Matatagpuan lang ito sa kapatawaran ng kasalanan. Wala pong magiging perfect. Pero dahil tayo pinatawad sa pananampalataya, tayo ay, yun ang tunay na kagalakan natin, tunay na pagpapala. Kung meron ka pang dalahing mabigat, pakinggan mo, kapatid, ang sino mang na kay Kristo ay hinirang ng Diyos at hindi na itinuturing ang kasalanan laban sa Kanya. Kung tunay na may pananampalataya tayo. Pero kung tayo mananampalataya na nagkasala tayo, may paraan ng Diyos dyan, ating aminin, confess. Hindi lang ihayag ang confess, aminin yon sa harapan ng Diyos, magpakumbaba. Pag sinabi magpakumbaba, talaga nahihiya ka sa kasalanan mo, hindi pwedeng, sorry Lord, tapos gagawin mo na naman, kalokohan ka na naman. Talaga may pagpakumaba, talagang malalim yan. Tandaan natin, may mga kasalanan marahil hindi ka sinasadya, kasalanan pa rin yon. Malinaw po? At may kasalanan kang sinasadya. Huwag mo sabihin, hindi ko po sinasadya. Hindi, sinadya mo eh. Tingin mo yung pagnanakaw, hindi sinasadya. Sadya yun. No? Ano yung hindi sinasadya? May nahulog na 100 eh. Hindi ko alam kung kanino.
Hindi naman napagnanakaw yun kasi napulot mo lang. No? Pero nalaman mo sa kaibigan mo pala, may nawawala akong 100. Anong ginawa mo? Maganda sana ito, may napulot ako doon. Ay, naging tapat ka. No? Pero pag nagsinungaling ka na, wala akong nakita. Wala, nagnakaw ka na. Sadya na yon. No? Ang hindi sinasadya, yung mga ganito. Nagulat ka, napamura ka. Yun, hindi sinasadya, pero baguhin mo pa rin, no? Paano mo babaguhin? Magpa-practice ka ng nagugulat. Salamat, Lord. Kaya pag nagulat ka na, hindi ka na papamuda na, no? Yan, minsan hindi sinasadya, pero hingi mo pa rin ng tawad kay Lord yan. No? Ang pakikiapid, sinasadya yan. Kung bulahin, hindi mo sinasadya. No? Sinadya yan. Kahit malakas yung damdamin mo o yung hindi lang yung damdamin, yung katawan mo ay sobrang lakas, sinadya mo pa rin yan kasi hindi kagad nangyayari yan. Mga ilang steps yan bago matuloy. Sadya yan. So anong paraan? Talaga magpakumbaba. At binigay naman si Pablo din na nagsabi, meron naman church discipline sa church para ma-restore sa community. May paraan naman po tayo dyan. Pero unang-una sa Panginoon, yung tunay na pag-aamin. Sorry Lord, di lang sorry Lord, patawarin mo ako Panginoon. Kasama po ang fasting dyan. Pero pag may kasalanan kang hindi malaban-labanan, ibig sabihin napakalakas na ng laman mo. Ang pagfa-fasting, pagtatanggal mo na umaasa ka sa mga pagkain para sa laman, ay manghihina yung laman mo, mararanasan mo lalakas ang pagtulak mo laban sa ibang mga tukso. Amen? Opo, makapangyarihan po itong binigay na paraan sa atin ng Diyos. No? Subukan mo mag-fasting. Sobrang pagod ka, ayaw mo magsalita. Di ba? Nababawasan yung kasalanan mo. Kasi wala ka naman sa'yo. Pagod na ako eh. Gusto ko na lang magpahinga eh. No? Imbis na mag-sermon ka, susulat mo na lang. Ito, sundin mo. No? Minsan nababawasan din eh. No? Lahat po, yung pagiging matigas ulo, ay dahil konting lakas mo, hindi ka na kung saan-saan na pupunta. Doon ka na lang sa isang lugar na para matapos mo yung dapat mong gawin. Marami pong bisa ang paraan na to. Pero kung kayo may sakit po, magkonsulta muna kayo sa doktor. At ang sinasabi ko sa iba, dahan-dahanin mo na lang muna. No, pag sabing dahan-dahan, bawasan mo ang rice mo. Subukan mo muna wag mag-rice at mag-bread no? Iba sa inyo, halos mamatay na yan pag walang rice. Nanginginig na, walang rice. No? Alam mo, itsura ng iba sa inyo pag walang rice? Addict. Alam mo yung addict na walang droga, nanginginig. Ganon din itsura ng ilan sa atin. Napapawisan ng malamig, kailangan kumain ng rice. Hindi po, hindi mo kailangan kumain ng rice. Pwede half rice muna. Half rice muna. Tapos no rice. Dahan-dahan lang. Tapos hanggat mabuo mo na isang meal. Isang buong nabawasan mo. Imbis na 3 meals, 2 meals na lang. Fasting din yan eh. Pero yan, pinapahina ng konti ang katawan. No? Tapos ikaw ay, pag mo manalangin ka, mag-aral ka ng Biblia, alam mo, may mga nagkwentong iba, kalinawan din ng isip. May panahon na may mga inaayos silang problema. Kahit mahina yung katawan, biglang nagiging matalas yung pag-iisip. Minsan nakakahanap ng solusyon ng isang problema. Ako'y naniniwala dahil sa totoong pag-fasting na na po yan ng mga science na napatunayan na yan, talaga lumilinaw pag-iisip mo. Pero ako din naniniwala sa biyaya ng Diyos. Na naniniwala din ako, ang Diyos din nagbibigay sa atin ng mga sagot na hindi natin makuha pag tayo po ay nagfa-fasting and prayer. No. Pero ito ang ang kaligayahan natin sa Panginoon ay kung tayo man ay makasalanan, tayo nagtiwala sa Kanya, ginagawa tayong matuwid. God is good. Yeah, God is good. Pakisabi naman, God is good. Oo. Yung iba sa atin, kung maalala natin dating buhay natin, ayaw natin ikwento kasi parang sa sama na mga pinagagawa natin, nahihiya tayo. Ay dapat lang. Pero may ipagmamalaki ka ang katuwiran kay Jesus. Yun ang pagmamalaki mo. Natural mahiya ka pag naisip mo yun. Parang ayaw mo na. Pero kailangan ihayag mo para sa iyong patutuo na
Pero hindi naman lahat. Huwag mo na i-detalye. Baka kami naman ang masak. Hindi mo kailangan i-detalye. Pero sabihin mo talaga pong may kasamaan ako sa buhay ko. Ako naman good boy ako. No? Pero pag tingnan mo kahit good boy ka, nagkasala ka pa rin. No? Akala ko matuwid ako. Hinahanap ko nga ano ba mabubuting gagawin ko. Pag hindi, nagsinungaling pa rin ako. Ayon sa kautusan, bagsak pa rin. Kaya yung mga good boy at bad boy, no, damay lahat nagkasala. Sa Panginoon lang po tayo naligtas. Pangatlo, walang sino man ang malayo para hindi maabot ng Diyos at wala ring anumang pagiging reliyosong matuwid ang pwedeng pumalit sa tunay na pananampalataya sa Diyos. Hindi sa pagiging reliyoso tayo nagiging matuwid, tayo nagiging matuwid sa Panginoong Hesus. Huwag gawing sandalan ng anuman pinagdaanan, katatayuan sa buhay, pagiging kasapi sa isang iglesia o isang church, at mga ritual. Sinasabi po natin, hindi kayo naliligtas dahil tayo member ng GCF Naga, false teaching yun. Pag may nagsabing isang grupo kayo maliligtas lang, pagkasali kayo sabi, false teaching yan. Ang tinuro ay kung sino ang tunay na nananampalataya sa Panginoon at sumusunod sa kanyang kautusan. Yung sumusunod sa kautusan ay bunga ng kanyang pananampalataya. Yun po ang malinaw sa salita ng Diyos. No? Kaya lahat po ng tunay na nananalig sa Kanya, at pag sinabing nanalig sa Kanya, yung tinuro ni Kristo, at ng Kanyang mga apostol. Kasi pinanalangin ng Panginoon sila. Pinapanalangin itong mga ito, yung mga apostol, at lahat ng maniniwala sa kanila. Dito po yung mga apostol. Kaya po tayo may bagong tipan. Yung mga sumulat niyan, kung hindi yung apostol, yung alalay ng apostol ang nagtulong magsulat. No? Halimbawa si Marcos. Di naman siya apostol, pero siya ay alaga ni Pedro. Siya ang dinidisciple ni Pedro. No? Kaya yung version ni Mark, yung Gospel of Mark, marami naniniwala that is Gospel of Peter. No? Kasi si Marcos natuto kay Pedro. No? At marahil, nakita pa ni Pedro yung sinulat ni Marcos. Marahil, hindi natin alam kung baka kailangang pag-aralan ko pa yan, pero ating may kalinawan doon na galing pa rin yan doon sa apostol ng Panginoon. At handaan po natin kung paano magiging matuwid si Abraham sa harap ng Diyos ay sa pananampalataya. No, wala pang GCF noon, no? Sa panahon ni Abraham, ay hindi dahil sa isang iglesia, wala pang Romano Katoliko noon, wala, nanampalataya siya sa Diyos at siya ay tinuring matuwid. No? Tinuring matuwid. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, kung gusto natin maging matuwid, hindi pwede yan dahil sa ating sariling gawa o sa ating point system, pero dahil sa ating Panginoon. Sa isa pong alay ko naman sa inyo, muli, alay sa Lord at para sa inyo rin po ay isang tula, Amang Abraham. Tinulungan po tayo ni Pastor Nick ng San Pablo dito. Buong pusong nagtiwala, buong pusong naniwala. Pagsunod ay malaya sa Diyos na nanampalataya. Hindi siya pinaghirapan at pinilit pag-ipunan, pagiging makatwiran sa biyaya na sumpungan. Amang Abraham, ibinilang na makatuwiran, ganap na hinirang, nilinis ang karumihan. Hiwalay sa karaniwan na pinagpalang lubusan, na unang parangalan kaysa tuling kasunduan. Ama sa pananampalataya ng lahat ng bansa, ang lahing pinagpala sa Kanya magmumula. Kanya mga supling mahirap mang bilangin, kasing dami ng bituin, sindami ng buhangin. Kay David naman ang tanging kasiyahan, ang kasiguruhang mayroong kapatawaran, kasalanan ay natakpan, parusay nabayaran. Si Kristo ang dahilan, wala ng kamatayan, tanging pamantayan,
ng ating kaligtasan. Hudyo o Hintil man, iisa lang ang paraan, noon at ngayon at sa habang panahon. Ang pangakong tugon, si Jesus ang Panginoon. Tayong lahat ay tumayo, purihin ang Panginoon. Salamat Lord sa iyong salita at sa iyong biyaya at awa sa amin. Salamat Lord sa kapatawaran. Kami po'y makasalanang mga tao. At salamat sa iyong pagpapatawad. At kung kami magkasalaman, salamat Lord na pwede kaming lumapit at maghayag sa iyo. Umamin. At kami pinapatawad mo pa rin. Nawa Panginoon, turuan mo huwag maging matigas ang ulo namin sapagkat yan po ay nakakatakot din. Ang iyong disiplina ay nariyan parati. At yan ay napakasakit minsan. Kaya po, Panginoon, maging malinaw nawa sa amin, sa tulong ng iyong banal na Espiritu, na mamuhay ayon sa Ebanghelyo. Purihin ka, Panginoon. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of His Spirit be with you all. God's people say, Amen. God bless you. Good morning. Magbatian naman po kayo bago kayo umalis.